Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News 20 minutes ago. Title, Saldico, nagparamdam na. Dating Congressman Saldico nagpadala umano ng feelers sa grupo ng mga pari para makipagdialogo ayon kay DILG Secretary Junvic Rimulya. Ayon kay Rimulya, bukas naman sila sa dialogue. Okay. Anong klaseng dialogue? Magbasa lang, tingnan ko muna, people who reacted. 902 people nag-react. 641 tumatawa, 243 ang nag-like. Mas marami ang hindi naniniwala. So, okay, personal opinion ko lang ito. Yung revelasyon ng DILG Secretary na di umano, 2 beses na silang inofera ng bribe na tig 1 billion bawat offer. Sa aking pananaw lang, parang hindi kapanipaniwala. Kasi kung totoo yun, kung ako ang DILG Secretary, ipurso ko yun, sakyan ko, and then entrapment operation ko sila. Eh bang nangyari? In-announce niya kaagad. Tapos ito ang mas kahinahinala. Ang kanyang kapatid na sinasabi niyang 2 silang inoperan, nagsalita si Ombudsman Rimulya na walang direct offer, na hindi mo pwedeng pagtahiin. Ibig sabihin, hearsay, pasa-pasa lang, pasa-pasa, mga emisaris. Kaya hindi ako naniniwala masyado doon sa bribe offer. Sabi na nalaman daw ng Pangulo, kasi nireport na kagad sa Pangulo, dismayado daw o galit daw ang Pangulo sa bribe offer na yun. So, again, personal opinion ko ito. Sa 2028, ang kandidato ng Marcos Camp na supposed to be si Speaker Martin Romualdez, alanganin na. So, sino ang matunog? Junvic Rimulya. Kaya, kung may pagkakataon, para sa DILG Secretary na makagawa ng maganda para sa administrasyong ito, gagawin niya para mas sigurado na siya ang endorse ng administration sa 2028. Kasi malaking bagay yung machinery ng buong administration, malaking bagay yun sa kandidato ng administrasyon. Again, opinion ko lang yun. So, ito na naman. Emisary sa simbahan, tapos makipagdialogo. Ang tanong ko dyan is, ano ang pag-uusapan nila? Para hindi siya makulong? O, kasi kung makipagdialogo ka, siguraduhin mo na hindi ka maaalkansi. Kasi kung babalik siya dito sa bansa, ang number 1 na, kung ako si Saldico ang number 1 na i-assure ko, yung hindi ako makulong. So, is it negotiable na makipagdialogo, makipag-usap, babalik siya tapos hindi makulong? Pwede ba yun? Kung ganon ang gagawin nila, lalong magagalit ang taong bayan. Yan, tingin ko lang yan So, ano ang posibilidad na totoo na may pillars si Saldico? Again, my opinion, parang malabo. Kasi sa ngayon, walang nakakaalam kung nasaan si Saldico. Okay sana kung nahuli na siya o na corner na siya. Wala Kahit nga kung location niya, yung sinasabing nasa Portugal, not yet sure. Yun lang ang paniniwala ng Marcos Jr. administration.
So kung totoo mang nasa Portugal siya, ano ba yung nasabi ko kanina? Netherlands, hindi. Basta ang sinasabi, nasa Portugal siya. Kung totoo yung sinasabi ni Secretary Rimulya na meron siyang golden visa, mayroon na siyang passport, citizenship, mahirap siyang paalisin doon. Dahil walang extradition treaty ang Portugal at ang Pilipinas. Kaya wala akong nakikita na rason na makipagdialogo si Saldico dahil hindi pa naman nanganganib na mahuli siya. Kung gumagalaw na ang example, ito ang bantayan ni Saldico, delikado siya, yung United Nations Convention on Anti-Corruption. Pag nagtulungan ang marami, I think 190 countries kasama ang Pilipinas, kung nagtulungan yon kasama ang Portugal, delikado siya. Kaya lang kung Interpol lang, wala. Kasi ang Interpol depende sa cooperation ng bansa na kung saan ka nagtatago. Example, sa atin, kahit may warrant of arrest, kung tinutuo, yung naging totoo lang yung pahayag ng Pangulong Marcos na nung una sinasabi nila ni Boying Rimulya na walang jurisdiction ang ICC at hindi makikipagtulungan. Baliwala yung warrant of arrest na inisyo ng ICC laban kay Tatay Digong. Kaya lang nakipagtulungan. Kaya yung Interpol na-serve yung warrant of arrest. Kasi nga, tumulong ang gobyerno. Kaya lang, kung sa Poland, Portugal, ayaw makipagtulungan, wala silang magagawa. Kaya, again, hindi ako basta-basta maniwala dito sa pahayag na ito na Jen Zonza, sabi, multo yan. Victor Anas, may script na, Duterte pa rin. May Kabilya, yung multo sa Ghost Projects. Antonio Ariata, pati yung mga may kinalaman at kasabwat sa mga ninakaw kaban ng bayan, kinakabahan kung may Ghost Projects. Ayun, may sabotage na Vic Marcial, patay tayo dyan. Si Alcantara ang hinihintay na babaliktad ang ituro si Saldico. So, good luck sa gobyernong ito. Sana mapauwi ninyo at mapakulong nyo si Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo ni si ante ang matagaan og yero nga nagkinahanglan og yero, so matagaan siya, mo siyang gitagaan. So mo ni ang hitsura sa balay ni ante, so amo siyang gitagaan og yero aron makaatop. So ato pang sudlon ang dito sa sulod karon aron atong makita ang kahimtang sa iyang balay nga kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo ang mga yero. So kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo, makita gid nimo nga lugid kasi ante. So diri nga side sa likod sa balay ni ante. So loy kay kahimtang ni ante kay si ante usa siya kabalo. So ang iyang kahimtang dili lalim nga kuan kay buslot na kayang mga yero. So mao ni ang ilang ginapuy-an. So atong sudlon dito sa sulod sa ilang abuhan. So agoy makita nimo nga tanawa loy kayo ang kahimtang ni ante kay buslot na day kayo ang iyang yero. So wala na daw sila masilungan. So kung maulan basa na gid kaayo ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa gid nila kay na sila mga gamit. So makita nimo nga luoy gid kayo.
So karon ante unsay imong masulti nga nakatagaan kag yero, So, akong masulti lang nga gyud makaatop kayo. na gyud ka. Dako na gyud kay akong pasalamat nga nakaatop ko una, pasalamatan ako ang Ginoo nga gidungog gyud akong Pila na dai ni ka tuig ante? Mga muduol na ni siya mga 30 years. So na kay bana ante. Wala na ko'y banan. So mga anak na lang ante. So dako kay imong pasalamat. Dako kay akong pasalamat sa nagdumala niini labi na sa nagdala og labaw sa tanan sa Ginoo. nga Sige ginungog ante, gyud akong mga salamat pangayo kayo. ko nga na makaatop na gyud ko. Makaatop. Minaot ko nga daghan pag gyud parehas nako nga matabangan. Sige ante, salamat. Sa tanan.